Sa mga Bark user dyan, minsan nag-aalala ba kayo dahil yung isi-send nyo na pera galing sa STC to Bark ay minsan hindi dumarating agad-agad. Ganon talaga, hindi siya dumarating agad-agad. Pero dadating din yun. To make sure lang na tama yung nilagay nyo na IBAN number. So, para naman hindi kayo magkamali doon sa IBAN number, di ba? Ganito, di ba ito yung STC nyo, naka-download naman. Tapos ito yung Bark nyo. Ang gagawin nyo lang, i-copy nyo yung number, wag nyo i-type, i-copy nyo siya para copy-paste na lang. So, walang pagkakamali doon, inshallah. So, ganun lang yung gagawin nyo. Walang ano doon, wala naman yun, kumbaga hindi ka naman magkakamali kung ayusin mo lang yung paglagay ng ng beneficiary. So ganun lang. Tapos naman doon naman sa Bark to GCash. Ang sabi nila kasi paano kung full na yung laman ng GCash na sasendan sa Pilipinas, tapos nakapag-send na ako, kumaga tapos na yung pag-send mo ng ng pera mo dito sa Bark. Tapos may resibo na. So hindi siya masesend hanggat hanggat full yung GCash sa Pilipinas na sesendan mo. Kasi 'di ba may limit man 'yan. So hindi siya magsesend. So ika-cancel yun ni Bark. Huwag kang mag-alala, hindi mababawasan yung balance mo sa Bark. So ganun lang yun siya kadali. At saka ang kagandahan kasi dito sa Bark, 'di ba? Wala siyang charge. Tapos sa STCP is meron. So, ganun lang. Ayusin nyo lang yung paglagay ng beneficiary para iwas sa pagkakamali ng natin, ng pag-send ng pera natin. Kasi kung malaking pera. Pero ako sa inyo, para sure ha, ito yung minsan na ginagamit kong technique na hindi ako magkamali ng malaki. Kasi sayang naman mapunta sa ibang account yung pera natin tapos malaki, diba? So ang gawin nyo first, kung malaki yung pera na i-send nyo, i-save nyo yung beneficiary. Pagkatapos mag-send kayo ng konti lang, 10 real or di kaya 5 real, kung ano yung pinakamababa na pwedeng i-send, yun yung i-send nyo. So titingnan nyo kung dumating o hindi. So kapag dumating, ibig sabihin tama na yun, tama yung paglagay nyo ng beneficiary nyo. So yun, sa kanya i-send yung full o di kaya yung exact amount na gusto nyo i-send. So wag kayong basta-basta mag-send agad-agad na hindi kayo sigurado, lalo na kung malaki yung pera na i-send nyo. So ganun lang, mag-ingat lang tayo sa paglagay ng beneficiary kasi doon naman talaga tayo most nagkakamali sa paglagay ng beneficiary. So at saka kung kung may problema naman, pwede naman tayo mag-complain. So yun, maraming salamat.